pa rin po ang News TV Quick Response Team sa DOH kung saan kanina po nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Dr. Lyndon Lee Suy, manager po ng Emerging and Re-emerging Infectious Diseases ng DOH. At kanina po ipinaliwanag niya na yung pong enterovirus na nakita dito sa dalawang bata at nilinaw din po niya ay hindi po galing Cambodia. At ito nga po ang kanilang investigasyon kung ano po ang strain na ito na tumama dito sa ilang mga bata na kanilang inoobserbahan. Bukod po dyan, ipinaliwanag din po ni Dr. Lee Suy na matagal na po ang enterovirus sa ating bansa. Bagamat yung klase po ay hindi po ganong katindi kumpara po sa nakita sa ibang mga bansa dito sa mga nakalipas na linggo. Narito po ang kanyang pahayag. Kasi baka akala ng mga tao at na-associate kasi nila yung binabantayan nating mga kaso ng or suspected cases ng enterovirus natin, baka akala nila konektado ito dun sa nangyayari sa Cambodia or kasi isipin nila nakapasok na. Pag sinabi nakapasok, dating wala na nagkaroon ngayon ng kaso. Hindi po. Dati na pong may kaso dito niyan na may mangilan-ngilang na i-report. Pero hindi naman umaabot sa proportion. But just the same, may git 6 or 7 na tayong binabantayan din. Pero ang manifestations naman nila will not actually complement naman on what are actually seen in the other countries. Ang enterovirus ay isang klase ng mikrobyo na nagkakos ng infection sa atin. Nang pinaka-common na nakikita are the hand, foot, and mouth disease. But then sabi nga nila sa enterovirus na ito, meron pang iba-ibang klase ng viruses na pwede mag-cause ng hand, foot, and mouth disease. But just the same, yung iba namang klase ng enterovirus naman, pwede rin mag-cause ng iba pang sakit. Yung mismong hand, foot, and mouth disease, syempre I'm sure may mga nabalitaan naman kayong na nagkaroon ng HFMD before. Wala naman nangyari because self-limiting, binabantayan talaga. And making sure na hindi mag-progress yung sakit. And how do we make sure that nababantayan, napapatingin? Isang talagang palagi nating inaapila sa tao, yung tamang paghuhugas ng kamay. Because this will actually make a lot of difference. Dahil nagtatransmit ito sa yung respiratory, sa yung mga secretions. Meaning if you get to wash your hands regularly, yung chance na mailipat mo yung sakit, mababa.